Hello mga kaibigan, hello mga kabiyaya. Nandito naman po tayo sa isang video dito po sa Jesus Revealed TV at ito po yung Supernatural Moment. Muli, ito po ay isang video ng purong biyaya ng Diyos. Pag-usapan natin yung mga gawain ng Banal na Espiritu sa kapanahonan natin. Pero po sa ginagawa niya na tinataas niya ang Panginoong Hesus at tinahayag niya sa buhay natin, sa buhay ng mga mananampalataya, meron pa po siyang mga ilang bagay na ginagawa sa buhay natin, sa ministeryo natin, sa pamilya natin. Alam po natin na kakaiba tayo kasi kahit saan tayo pumunta, nandyan po sa atin ang Banal na Espiritu, hindi po niya tayo iniiwan o pinapapabayaan man. Yan po yung sabi mismo ng Panginoon na nabanggit po niya sa kanyang salita na ipapadala niya sa atin ang Banal na Espiritu at ito'y mananatili sa atin magpakailan pa man. Kaya ho, ni minsan hindi na po hihiwalay sa atin ang Banal na Espiritu. Alam mo ba na ikaw ay naging banal hindi dahil sa mga ginagawa mo? Ikaw ay naging banal kasi nandyan sa iyo yung Banal na Espiritu. Kaya ho ka gumagawa ng mga banal na bagay, hindi ho para mapabanal ka. Bagkus ikaw na mismo ay banal na dati. Yung posisyon mo ay nasa kabanalan na. Kaya ka gumagawa ng mga banal na gawain. Yan ay dahil sa sumasayo yung Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu po ay tumutulong sa atin sa panahon ngayon. Ito po ay isa sa gawain niya na mamuhay tayo ng supernatural sa mundong ito. Hindi ho kalooban ng Panginoon na maging natural lang yung pamumuhay ng kanya pong mga anak, ng kanyang mga pinili, ng kanyang mga niligtas. Ang pamumuhay na nais niya sa kanyang mga anak ay supernatural. Ibig sabihin, higit pa sa mga natural sa mundong ito. At ang makakagawa lang po niyan, walang iba kung hindi ang Banal na Espiritu. Ito ay napakamakapangyarihan. Actually, yung Banal na Espiritu po ay nandun po noong ginawa yung langit at lupa. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na gumalaw doon sa panahon ng tinatawag nating paglikha ng mundo, ng mga bagay na nakikita natin at hindi natin nakikita. So, isa po sa ginagawa ng Banal na Espiritu sa atin ay mamuhay tayo na supernatural. Sabi nga po dito sa 1 Corinto, Kapitulo 12, talatang 4, Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. So makikita po natin na yung Banal na Espiritu na nandito sa iyo, nandito sa ating lahat, sa buhay natin, kasi tinanggap natin ang Panginoong Hesus, meron po siyang mga dalang regalo. Iba-iba po sa bawat isa sa atin. Pero makikita natin na parehas lang na Espiritu yon. Diversities of gifts, iba't ibang regalo. Mga ilan po dito ay regalo ng pagpapagaling, paggawa ng mga himala, regalo ng pagsasalita sa ibang wika, regalo ng pag-i-interpret doon sa mga sasalita sa iba't ibang wika at kung ano-ano pa po. Meron pong regalong dala ang Banal na Espiritu na sumasayo. Kaya ka nga po namumuhay ng supernatural. Kakaiba ka po sa mga tao dito sa mundo na wala pong Kristo, wala pong Espiritu ng Diyos sa kanilang mga buhay. So yun po yung mga ilang bagay na palaging ilagak sa ating isipan na ikaw po ay kakaiba at nais ng Diyos na ikaw po ay mabuhay na supernatural. Dinagdag pa po dito sa talatang 11 ng 1 Corinthians chapter 12. But the one and the same Spirit, referring to the Holy Spirit, yung Banal na Espiritu na sumasa atin, works all of this. Ito yung ginagawa niya. No? Distributing to each one separately as He desires. So yung regalo na yun ay binibigay sa atin po. Kung ano po yung ninanais mo sa iyong puso, kung ano po yung nais mong magamit sa kapanahonan ngayon, nandyan po yan sa iyo. Kaya ho,
kakaiba ka at iba po yung buhay mo. Supernatural yung pamumuhay mo. Gumagalaw po ang Banal na Espiritu ngayon para makita po ng mundong ito na higit ka pa ho sa mga natural na bagay dito sa mundong ito. Yan po yung unang ginagawa ng Banal na Espiritu sa kapanahonan natin. Pangalawa po, nag-uudyok po sa ating ang Banal na Espiritu na magpatotoo sa mundo patungkol sa presensya ni Jesus. So ito po yung nagbibigay sa atin ng tapang at lakas para sambitin natin sa bawat tao ang magandang balita. Ang magandang balita na si Jesus ang Mesiyas, na si Jesus ang nagpakasakit para ho sa kaligtasan ng mga tao. Kaya ho, tayo ay nagiging matapang, hindi po dahil sa sariling gawa natin, sariling kakayanan natin. Naging matapang tayo kasi po yung Banal na Espiritu ay sumasa atin. Ito yung lakas natin, siya yung katapangan natin. Mabasa din po natin sa mga salita ng Panginoon dito po sa aklat ng Gawa. So mababasa po natin dito, "But you will receive power when the Holy Spirit has come on you, and you will be witnesses to me," sabi ni Jesus Christ, "in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the uttermost part of the earth." So you see, makita natin na meron tayo ng kapangyarihan, at ang kapangyarihan na yon dahil po sa presensya ng Diyos sa buhay natin. At tayo po ay nagiging patotoo ng ating Panginoon. Sinasabi natin yung ating Panginoon sa bawat tao, sa bawat kaibigan natin, at may tapang po tayo na ginagawa yung hindi po dahil sa sariling atin, bagkus dahil po sa Panginoon, sa Banal na Espiritu na sumasa ating buhay. At ang pagiging patutuong ito nga po ay nagdadala ho ng mga kakaibang paggalaw ng Diyos sa kalagitnaan natin. Okay? Nagiging patutuo tayo. Ibig sabihin, tayo mismo ang nakakakita, tayo mismo ang nakakaalam na sa mga sitwasyon ng tao na nangailangan po ng kaligtasan, na nangailangan po ng mga himala, ginagamit po tayo ng Banal na Espiritu. Kaya tayo mismo ang nagiging patutuo. Na tunay nga po, buhay si Jesus at hindi po siya patay. Okay? So ito po yung mga ilang bagay na sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po sa Banal na Espiritu sa buhay natin. Kaya nga po, kakaiba po yung buhay mo. Kakaiba ka po. Okay? So, ano man po ang sitwasyon na meron ka ngayon, alalahanin mo na nandyan po sa iyong Banal na Espiritu. At lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ay nandyan po sa iyo. Kailangan lang po nating magtiwala sa Kanya, panampalatayanan ito, at isabuhay natin, tanggapin natin yung bagay na ito sa ating mga sarili. Tunay nga po na meron pong solusyon sa Panginoon sa lahat po ng ating sitwasyon. Okay po, so nais ko po kayong ipanalangin. Dakilan Diyos, salamat sa panahon, sa pagkakataong ito, sa oras na pinagkaloob mo sa nanunood ngayon. Hinihiling ko po na pagpalain mo po siya at maranasan po niya ang patuloy na pagdaloy ng kapangyarihan mo sa kanyang buhay. Lord, gawin mo pong kakaiba ang kanyang buhay. Gawin mo po, Lord God, na supernatural ang kanyang mga natural. Tunay nga po na lahat ng pangailangan niya ay may katugunan na ngayon. Kagalingan sa mga sakit at karamdaman, at provision sa mga financial na pangailangan, at mga relasyon na nangailangan ng intervention mo, Panginoon, yung paggalaw mo, Panginoon. Tunay po ngayon ay meron na pong kalutasan. So maraming salamat po, Diyos. Pinupuri ka po namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po muli sa panunood sa bidyong ito. Huwag po nating kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito, at ibahagi din po natin ang bidyong ito at ikalat natin sa mundong ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Praise the Lord.